our class, may I request Precious Lara Alcantara to lead the opening prayer. Miss Precious Lara Alcantara sa pangunguna para sa ating panalangin. So before of anything else, muli ay pagbati sa inyo ng magandang gabi at maraming salamat at pinaunlakan ninyo ang aking request na tayo ay magsimula na sa ating klase bagamat ang ating schedule ay sorry. Hindi pala nakaano yung mic ko. Wala kayo narinig? Wala, sir. Ayan. Practice lang pala yun. Okay. So maraming salamat, Miss Precious Lara Alcantara, sa pangunguna sa ating pambungad na panalangin. Una sa lahat, nais ko magpasalamat sa lahat ng mga nandito ngayon na nagbigay ng oras panahon sa ating itinakdang online class. So bagamat talaga ang ating schedule is on February 14 pa, so mag-aano tayo doon, mag-i-stick tayo. Kaya nga lamang this attendance at sa inyong pagbibigay ng mga historical events na nangyari sa ating nakaraan. So lahat ng inyong mga kasagutan ay tama, lahat ng iyon ay naging bahagi ng ating kasaysayan at yung ilan doon ang siya naging daan upang magkaroon tayo ng kalayaan, magkaroon tayo ng mas makulay na kasaysayan. So later on matatalakay natin lahat ng iyan, babalikan natin sila at yung pagbabago sa Pilipinas. Alright, maraming salamat ganyan sa Kimberly sa iyong napakagandang kasagutan. Actually, habang nakikinig ako ng mga sagot mula sa inyo, ako'y nagdarasal na sana mayroong sumagot tungkol sa pagkamatay o tungkol sa buhay ng Dr. Rizal. Kasi isa din to sa mga paksa na ating tatalakayin dito sa Reading in Philippine History, kung saan mas makikita, malalaman natin yung kwento doon sa likod ng kamatayan ni Rizal. Kasi alam ko lahat naman kayo ay nagkaroon na ng subject na Life and Work of Rizal. Hindi man ako anyong guru noon, pero for sure na-discuss nyo doon yung tungkol sa talambuhay ni Rizal. Pero dito sa Philippine Reading History, we're going to give up emphasize kung ano nga ba yung kontrobersiya doon sa pagkamatay ni Dr. Rizal. So good thing yung binigay ni Kimberly kasi talaga ito yung pinagusto kong topic. Okay, thank you so much. Next is si Ibarra Mark Jason Morales. Okay, maraming salamat, Edra Kurt Russell, sa pagbibigay mo ng iyong kasagutan tungkol sa mahalagang pangyayari sa ating bansa noon. At ito nga yung pagtatag ng kilusang propaganda ng pinamunuan na ating pambansang bayani na si Jose Rizal. So marami tayong mga controversial na mga kaganapan, pangyayari sa nakaraan tungkol sa kilusang propaganda. Ano nga ba talaga ang layunin, naging dahilan at naging epekto ng kilusang ito sa ating bansa. At ito ay isa sa ating mga maaring matalakay sa araling ito or sa subject na ito. Okay, thank you so much, Edra. Now, Evangelista John Kenneth. Sir, present po. Sa akin po ay nung 1941 to 1945 yung pananako po ng Hapon. Okay, thank you so much, Evangelista. So isa din yan sa mga naging bahagi ng ating kasaysayan ang pagsakop sa atin ng mga Hapon, kung saan kamakailan lang 'di ba sa GMA ay nagkaroon ng isang palabas. Ito nga yung pulang araw na ang highlight dito ay yung naging kasaysayan ng mga Pilipino sa ilalim ng pamumuno ng mga Hapon noong panahon na ito. Okay, let's proceed. Thank you so much, Kenneth. Next, Fadrilian Ricky May. Fadrilan present po. Yung sa akin naman, sir, is yung sa Sigaw sa Pugad Lawin po noong 1896. So ito naman po yung time na nagsimula yung revolution ng Pilipinas or natin na mga Pilipino laban po dun sa Espanya. Dito po nangyari yung pagpunit po ng sedula. Okay, maraming salamat, Miss Padrilan. So, isa din to sa mga mahalagang kasaysayan, yung Sigaw sa Pugad Lawin. So, maraming kontrobersiya na kapaloob dito, malalaman ninyo sa mga susunod na mga araw kung ano nga ba talaga ang nasa likod na kwento tungkol sa Sigaw sa Pugad Lawin at paano at sino ang mga tao na involved dito. Okay, next, Miss Formaran Sandy Jane. Present po, sir.